Good morning po, Kuya Melvin. Happy Sabat sa lahat po ng ating pong mga kapatid. So nataon na August 31 yung birthday na aking misis. Yan. At salamat po sa inyo pong pagbati. At patuloy natin papurihan ng Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. Bagamat sa Bible, ang mga nag-celebrate ng birthday ay mga pagan king. Sa totoo lang. Mula Old Testament hanggang New Testament, ang mga nag-celebrate ng birthday ay mga pagano. Yan. Minsan lang naitala sa Biblia na yung pagkabuhay ni Jesus o yung pagkapanganak ni Jesus ay mayroong 3 haring nagsidalaw. So yun lang yung naitala pero hindi naman sila naganda, no? Bagamat ganon, siyempre tayo mga Pilipino ay likas sa atin na mayroong mga ganon bilang pasasalamat sa Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa atin. Kaya ang maitataas ay ang ating Panginoong Diyos. So purihin natin ang Panginoon sa umaga na ito. So happy 150 years din sa atin sa buong Seventh-day Adventist na yung 150 years na yun ay yung 150 years na pagsisend natin ng mga missionaries sa buong mundo. Kaya po ngayong September 15 to 21 ay meron tayong programang gaganapin. Ayan, doon sa mga may Voice of Youth, yan ay part ng ating pong preparation. Yan, dahil more on community services yung ating pong gagawin at pagdating ng 21, merong iisang sermon lang tayo sa buong sanlibutan. And chosen for mission, I will go. So yan po ay isisend sa ating pong mga churches yung mga details niya at saka yung pong tarpaulin ng 150 years. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at patuloy na lumaganap ang gawain ng Panginoon sa buong sanlibutan. Naghahandang salubungin si Jesus. At ang ating pong pinaka-key text sa 1 John 2:28, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at sumasamba. Salamat Panginoon sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at salamat Panginoon sa patuloy na pagdinig ng aming mga dalangin at kayo po ang dumidinig ng aming po mga prayers, O Lord, ayon sa inyong kalooban para na rin sa aming ikabubuti. Alam niyo po ang mas ikabubuti namin, kaya sinasagot niyo ang panalangin na ito ayon sa inyong kalooban. Salamat, O Diyos, at aming dalangin ngayon na maihanda ang bawat isa sa inyo pong nalalapit na pagdating. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na manatili sa inyo at kayo lamang ang patuloy naming sambahin. Ngayon ang araw ng Sabat, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami makapag-focus sa inyo at kayo lamang ang patuloy naming pasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito mga kapatid, ano po ang kinakailangan nating gawin sa bago dumating si Jesus? Manatili sa ating Panginoon. At sabi dito, magkaroon ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating tagapagligtas. Para ano daw? Bakit kailangan nating manatili sa Panginoon at magkaroon ng tiwala, pananampalataya sa Kanya para hindi tayo mapahiya sa harap niya sa pagdating niya? Bakit? Maaring sabihin natin, Panginoon, ako rin nag-aantay sa pagdating mo. Yung mapahiya, sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Di ba sabi niya dun sa aklat ng Four Gospel, marami ang magsisilapit pero sabihin niya, sino ka? Yun ang mahirap, ano? Who you? Naranasan niyo na po ba yan? Nag-text kayo sa isang tao at sinabihan kayo na who you? So maraming pagkakataon niya, lalo na kung hindi kilala ang inyong number, di ba? Sabihan kayo na who you. Yun na nakakahiya. Lalo na sa harapan ng Panginoon, malamang hindi tayo kilala. Pero paano tayo makikilala ng Panginoon kung mananatili sa Kanya at nagtitiwala sa ating Panginoon? Pag sinabing nagtitiwala, mga kapatid, hindi lamang yan nagsasalita. Hindi lamang po yan sa salita, kundi yan po ay sa gawa. Ibig sabihin na nagtitiwala sa Panginoon, kahit na iniisip mo na
Paano na yan kung hindi ako papasok sa school, wala akong grade? Pag hindi ako papasok sa trabaho, wala kaming sahod pag araw ng Sabat. O bagamat ganun yung threat, pagtitiwala sa Panginoon ang kailangan. Yun ang talagang subukan ng pagtitiwala. Yung ikip ang araw ng Sabat na itinakda ng Panginoon. 'Di ba? Kaakibat pala nun yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos na ang Diyos ang magpo-provide ng ating pong mga pagkain sa araw-araw. O naalala ko noon, lagi kong kinukwento yung aking mahal na ama, no? Dati nung kasi nagba-boundary siya, Miyerkules, yung coding niya. Pag sinabing coding yung Miyerkules, hindi siya pwede magmamasada kasi coding. Ibig sabihin, kung coding niya ng Miyerkules, Sabado dapat magmasada siya para may pang-boundary siya. Talaga napakahirap ng buhay namin nun. Isang kahig, isang tuka. Sabado, hindi ay naman niyang mamasada. Dahil kung mamamasada siya, Sabado nga naman kasi. No? Pero pag lubog ng araw, pwede na, di ba? Kasi ano na yung sunset na. So, ganun lang ang ginagawa ng tatay ko. Ibig sabihin, maghapon, hindi siya babiyahe. So, Friday, magsa-sunset. O minsan naabutan ng sunset dahil nga nakapila ka, tapos sasakay yung mga pasahero mo, maabutan ka sa daan. So, ganyan ang buhay. Pero, araw ng Sabat, di namamasada. Pagkagabi na namamasada. Pero sinasapatan pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin nagpo-provide. Kailangan talaga ng pagtitiwala eh. Doon mo may apply yung pagtitiwala sa Panginoon. Pero kung hindi ka naman nangingili ng araw ng Sabat, paano ka nagtitiwala sa Panginoon nun? Dahil walang pagtitiwala magaganap doon kapag hindi ka nangingili ng araw ng Sabat eh. Di ba? Pero pag nangingilin tayo ng araw ng Sabat, nandun yung buong-buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung dapat na preparation ng mga naghihintay sa pagdating ni Jesus. Ngayon, wala kang tiyaga, wala kang tiwala sa Panginoon. Kaya ang gagawin mo, papasok ka pa rin ng araw ng Sabat, di ba? Para magkaroon ka ng grade sa school, para graduate ka, para magkaroon ka ng pera at magkaroon ka ng sahod, papasok ka ngayon sa trabaho. Nasaan yung pagtitiwala dun sa Panginoong Diyos? Di ba? Pagbulay-bulahin natin yan mga kapatid. Sabi dito sa mga makalangit na dako, tanging sa pagkakilala lamang dito sa Diyos, makapaghahanda tayong salubungin siya sa kanyang pagdating. Saan tayo makapaghahanda? Dito lamang sa lupa mga kapatid. No? Dito lamang sa lupa. Makapaghahanda tayo. Hindi naman doon sa langit kasi nandun na tayo nun eh. Dito sa lupa, maganda tayo sa kanyang pagdating. Kaya nga doon sa patay, ililibing ngayon, yung mga kapitbahay ng kapatiran natin dyan sa Kalipahan, Talavera, salamat at na-invite tayo dyan na magsalita man lang, at naipangaral natin na may pag-asa sa ating Panginoon. Napakaganda, no? Ito. Mas magandang maimbitahan sa lamay kaysa sa birthday. Kasi nga, doon sa lamay ay talagang ang pag-asa ay talagang makikita. Isasabi mo doon yung pag-asa ng buhay. Na sa kamatayan, bagamat tuling hantungan yung libingan sa iba. Pero sa mga mananampalataya, pansamantalang hantungan lamang yun. Dahil mayroong pagdating ang Panginoon ng ikalawa na dapat nating pagandaan na salubungin. Di ba? Sa kanyang mga leksyon at makapangyarihang gawa, si Kristo ay sakdal na kahayagan ng Diyos. Ipinahayag ito ni Kristo sa pamamagitan ng kinasihang ibanghilista. So napakaganda ng sinasabi dito ng ating devotional. Yung word na ating dapat tandaan ay maghanda sa ikalawang pagdating ng ating pong Panginoon. Paano maganda sa pagdating ng Panginoon? Mayroong pananampalataya. May pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At talagang nananatili sa ating pong tagapagligtas. Pag sinabing nananatili, tuloy-tuloy na worship sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, tuloy-tuloy. Yun ang talagang nananatili sa Panginoong Diyos. Hindi yung aantayin mo lang yung Pasko, bagong taon para ikaw mag-worship sa Diyos. Aantayin mo lang yung birthday mo para mag-worship sa Panginoon. Hindi ganun mga kapatid. O sabi pa dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Sabi sa John 1:18, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama
ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga sabi dito ang tanging kahayagan ng Diyos Ama ay ang ating Panginoong Hesus. Walang taong nakakita sa Diyos Ama. Kaya yung nakita nila Abraham ng mga Old Testament prophets, na nakita nila doon mga kapatid, na nagkatawang parang nagpakita sa kanila, hindi yun ang Diyos Ama, kundi si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ lang naman yung nagkatawang tao. Dahil si Jesus Christ, si Jesus Christ lamang naman ang nakita ng mga tao at hindi naman ang Diyos Ama. Yan ang dapat na maintindihan ng mga anti-Christ. Di ba? Yan ang dapat maintindihan ng mga oneness. Yung mga oneness o yung mga iglesia ni Manalo. Talaga iglesia ni Manalo dahil si Manalo naman yung sinasamba nila doon. No, dapat yan ang maintindihan nila. Bakit? Dahil wala pa nakakita sa Ama kundi ang anak lamang yung nakakita sa Ama. Kaya yung nagpakita sa mga prophets, mga patriarchs, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yan po ang katotohanan sangayon sa Biblia. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na magpahayag, na pagpahayagan niya. So ibig sabihin sa atin walang talagang lubusan nakakakilala kay Jesus Christ. Ang tanging nakakakilala lamang kay Jesus Christ ay ang Diyos Ama. Kaya yung mga taong nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, na hindi talaga nila kilala si Jesus. Ang tatanungin natin dyan na nakakakilala kay Jesus ay ang Ama niya. At ang sabi ng Diyos Ama sa Hebreo 1:8, ang sabi ng Diyos Ama, ang iyong tungkol sa anak, ang sabi ng Diyos Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. So ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos Ama, tinawag niya si Jesus na Diyos. Sino mas paniniwalaan natin? Ang Diyos Ama o yung mga Muslim, Iglesia ni Manalo, yung mga oneness na hindi nakikilala si Jesus? Abay, doon na tayo sa Diyos Ama, na sinabi ng Diyos Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. At sabi sa John 15 verse 5, mga kapatid, winawalhati ng Ama ang anak at winawalhati ng anak ang Ama. Dahil nakakakilala sa Ama ay ang anak at ang anak ay nakakakilala sa Ama. So ganyan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mas paniniwalaan natin ang Diyos Ama kaysa sa mga oneness at hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ang mga salitang ito ang nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral ng karakter ni Kristo. Yun. Tanging sa pagkakilala kay Kristo, maaari nating makilala ang Diyos. So, sino ang Diyos? Malupit ba ang Diyos? Hindi po malupit ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay mapagmahal dahil nakita natin yun kay Jesus Christ. Yung pong Diyos sa Old Testament, tila baga parang malupit. Opinion lang natin yun. Pero pag binasa natin ng close yung pong mga talata sa Biblia, lalo na sa Old Testament, makikita natin na ang Diyos ay mapagmahal at napakabuti. Na ganyan din ang gagawin niya sa New Testament. Na sa New Testament, susunugin niya si Satanas at ang kanyang mga kampon para hindi na mahawa ang mga banal, para hindi naguluhin ang mga banal. Ganyan ang ginawa ng Panginoong Diyos sa Old Testament, para hindi magulo ang kanyang mga anak. Ganyan mapagmahal ang ating Panginoong Diyos na nahayag sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Bilang ating kinatawan, nakatayo si Kristo sa pinakamataas na posibleng lugar nung naparito siya sa mundong bilang sinugo ng Diyos. Hawak niya ang kaligtasan ng Diyos sa kanyang kamay. Ibinigay sa kanya ang buong sangkatauhan dahil nasa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. So sabi po dito mga kapatid, si Jesus Christ ay binigyan ng pagkakataong iligtas tayo. Niligtas tayo mga kapatid dahil ang ating Panginoong Hesus ay ating Panginoong Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Biruin mo ang naghahanda sa atin, ang nag-prepare sa atin sa pagsalubong ni Jesus, sa pagsalubong kay Jesus, ay si Jesus din. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng pagpapadala
ng third person of the Godhead ang banal na Espiritu. No, mga kapatid, na inihahanda tayo sa second coming of Jesus Christ na salubungin siya. Magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Napakaganda niyan mga kapatid ko, no? Ang Panginoong Diyos ay gumagawa sa kapanahunan natin. Bago dumating si Jesus Christ, sabi diyan sa aklat ng John, hindi tumitigil sa paggawa ang Ama at ang Anak na si Jesus Christ na mamagitan doon sa langit. Inihahanda pa rin tayo sa pagdating ni Jesus. Ang kailangan lang talaga natin gawin, manatili. Yung response natin ay manatili sa ating Panginoon. Yun yung response natin na sinasabi natin, Panginoon, di ko kaya, maraming kasalanan na humihila sa akin, paalis sa iyo, pero aking dalangin, Panginoon, gusto kong manatili. Panginoon, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng lakas. Yan lang ang kaya nating gawin. Totoo naman eh, hindi naman natin kaya eh. Talagang hinihila tayo ng kasalanan eh. Ang kailangan lang natin talagang kumapit ng mahigpit sa Panginoong Diyos at ang Diyos ang hahawak sa atin. At sabi sa aklat ng John, chapter 28, no? At chapter 10, verse 28, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Kapag nasa kamay tayo ng ating Panginoong Jesus, walang makakaagaw sa atin. Kaya anong gagawin natin? Pupunta lang tayo sa kamay ni Jesus. At si Jesus na ang bahala. Nung ibig sabihin ng pagpunta sa kamay ni Jesus sa pagpunta sa kamay ng Diyos, manatili sa kanyang kalooban, mga kapatid. Gawin lang natin yung kalooban ng Panginoong Diyos at ang bahala na ang Panginoon na hindi tayo kanya pababayaan. Ganap na buong inihayag ni Kristo ang Ama na anupat ang mga lingkod na isinugo ng mga Fariseyo upang hulihin siya ay nabighani sa kanyang presensya. So ganyan ang nangyari, ano? Yung mga Fariseyo, mga Sadducees, nasabi ni Jesus Christ, mga nagpapakabanal, mga mahilig, sabi niya sa aklat ng Mark, mahilig sa pagbati sa palengke, na gusto na binabati sila, na gusto nila nauupo sila sa pinakamataas na upuan sa sinagoga, makikita sila na nagdarasal sa streets. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Mga kumakain ng bahay ng mga widow. Ibig sabihin, ng mga wala ng asawa, pinupuntahan nila at kanilang ginagawa yung hindi magandang bagay. Yan ang sabi ni Jesus Christ sa mga sa mga religious leaders sa panahon na yun. Grabe mga kapatid. Grabe yung anomalya ng panahon na yun. Alam ng ating Panginoong Jesus. Ano? May mga Hudyo, mga leader ng mga Hudyo, ng mga leader ng mga Pariseyo na nabighani sa presensya ng Panginoon, nagpaturo sa kanya. Isa na doon ay si Nicodemo, di ba? Habang namamalas nila ang banayad na liwanag ng kalwalatian ng Diyos na pumapaligid sa kanyang pagkatao, habang naririnig nila ang mga mabiyayang salita mula sa kanyang mga labi, iniibig nila siya. So sabi dito, pagkatao, mga kapatid. Kasi nga nagkatawang tao si Jesus Christ. Yan ay ihayag sa Biblia. Ibig sabihin na nagkatawang tao, bago magkatawang tao si Jesus Christ, meron na po siyang kalagayan. Di ba? Bago magkatawang tao si Jesus, meron na po siyang kalagayan, mga kapatid. So ito ay maliwanag. So sabi po dito, mga kapatid, sabi sa aklat ng Pilipos 2:5 hanggang 8, bago siya magkatawang tao, siya ay ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa ating Panginoon, ano? At salamat din sa Mrs. ko, inano niya yung kurtina. Bago magkatawang tao si Jesus, siya ay ating Panginoong Diyos. Yan natatandaan natin. Kasi nagkatawang tao eh. Kasi kung tao na siya, hindi na dapat siya magkatawang tao, di ba? Ibig sabihin, meron siyang kalagayan. At hindi po pwedeng anghel sapagkat hindi naman binanggit na anghel si Jesus, kundi ang binanggit lamang sa Biblia ay siya ay ating Panginoong Diyos. Bago magkatawang tao, siya ay ating dakilang Diyos. Sabi sa John 7:45-46, bakit hindi ninyo siya dinakip? Sumagot sila, kailanman walang taong nagsalita ng gayon. So bakit nang sila ay tanungin ng mga Pariseo, bakit hindi niyo siya dinakip? So may mga pagtatangka na bago yung Getsemani, mga kapatid. Marami ng pagtatangka pala na si Jesus Christ ay dakipin. Pero hindi siya dinakip dahil may mga nabighani sa pagsasalita ng ating Panginoong Hesus. Yung iba talaga namangha. Pero talagang si Satanas gumawa ng paraan, ano? Talagang naging successful yung pagdukot sa ating Panginoong Hesus.
at siya ay naipapatay. Pero yung kamatayan pala ni Jesus, nagbigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin upang tayo ay maligtas niya. Sabi dito, habang pinagmamasdan natin si Kristo, ay mababago tayo tungo sa kanyang larawan at gagawing karapat-dapat na sumalubong sa kanya sa kanyang pagdating. Ngayon ang oras na maganda para sa pagdating ng ating Panginoon. Kailan po ang oras ng pagganda sa pagdating ni Jesus? Ngayon po ang oras ng paghahanda sa pagdating ni Jesus. So ano po ang dapat nating gawin para mabago ang ating pong larawan, ang ating pong karakter? Pinagmamasdan si Jesus. Paano natin pagmamasdan si Jesus? Nasa langit na nga. Mapagmamasdan natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil ayon sa John 5:39, ang banal na kasulatan ay nagtuturo at nagpapakilala kung sino ang ating pong Panginoong Hesus. Ayan. Kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo kung sino ang ating pong tagapagligtas. Kaya nararapat lamang na ating po siyang pagmasdan, mga kapatid, palagi sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At alalahanin natin, mga kapatid, hindi pagka-graduate mo, hindi pagkatapos na ikay magtrabaho, maghahanda ka sa pagdating ni Jesus. Ngayon ang oras ng paghahanda sa pagdating ni Jesus Christ. Hindi mo po pwedeng sabihin, kapag gumaling na lang ako sa sakit ko, tsaka ako maghahanda sa pagdating ni Jesus. No, mga kapatid. Ngayon ang oras ng paghahanda. Hindi mo pwedeng sabihin na, kapag nabayaran ko na yung utang ko, tsaka ako maghahanda sa pagdating ni Jesus. Hindi, mga kapatid. Ngayon yung oras ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi makakamit sa sandaling panahon ng pagiging handang salubungin siya. Bilang paghahanda sa solemne ng tagpong yaon ay dapat magkaroon ng mapagbantay na paghihintay na sinasamahan ng masikap na paggawa. So ibig sabihin, hindi sandaling panahon yung paghahanda. Ibig sabihin, it takes time, mga kapatid. Hindi mo po pwedeng sabihin na, tsaka ako maghahanda pag nandyan na si Jesus. Isang araw na lang bago dumating si Jesus, maghahanda ako. Hindi nga natin alam kung kailan darating si Jesus Di ba? Hindi natin alam yung eksaktong pagdating. Hindi po pwedeng pag dumating na si Jesus, kailan po maganda ngayon? Wala na, isang kisap mata Ganun kabilis yung pagdating ni Jesus Hindi ka na makapaghahanda. Hindi ka na makakahingi ng tawad pagka ganun. Naabutan ka, biglang lumiwanag. Ala na. Di ba? Ala na, hindi ka na makakatakas pagka ganun. Kailangan bago dumating yung panahon na yun, handa ka na. Hindi mo pwede sabihin, ita-timing ko. Pagka biglang tumunog, tsaka ako hihingi ng tawad, tsaka ako magpapakabuti, Panginoon, ako to. Gusto ko rin maligtas. Wala nang ganun. Hindi yan relief goods na kahit wala kang ticket, makakakuha ka ng relief goods, makikiusap ka dun sa Hindi. Kailangan bago dumating yung ADRA, Adventist Relief Agencies, meron ka ng ticket, di ba? Na maklaim mo yung relief goods. Hindi pa pwedeng doon ka palang hihingi. Dapat napaghandaan yan. So ganun din po, mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Inihahanda ang ating pong mga buhay. Inihahanda ang ating pong mga buhay sa pagdating ni Jesus. Sabi pa dito, ang pagsasanib ng dalawang ito ay ginagawa tayong buo kay Kristo. Ang pagiging aktibo at ang pagtatalaga ay dapat magkalakip tulad ng katauhan at kadyusan kay Kristo. Gayon, malulwalhati siya ng mga anak ng Diyos. Ano daw po yung magkalakip? Yung pong katauhan at kadyusan kay Jesus. Yung pagiging tao at pagka-Diyos ay magkasama sa ating pong Panginoong Hesus. Ano din yung magkasama sa atin? Yung pagiging aktibo sa paggawa at pagtatalaga sa Panginoong Diyos. Yung pagiging aktibo sa paggawa ng mabuti at pagtitiwala sa Panginoon at pagtatalaga, pananampalataya. Magkasama yan sa buhay natin habang naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus. Sa gitna ng mga abalang tagpo ng buhay, talagang busy tayo, mga kapatid, di ba? Paruot parito, hindi tayo mahagilap sa ating tahanan. Ang kanila mga tinig ay maririnig na nagsasalita ng mga salitang nagbibigay lakas, pag-asa at pananampalataya. Bagamat abala ang ating pong mga buhay, mga kapatid, sikapin pa rin natin na sumamba sa Diyos. Sikapin pa rin natin manalangin at magbasa ng Biblia. Sikapin pa rin natin na magbigay ng kalakasan sa ibang mga tao, ng pag-asa sa ibang mga tao. Sikapin rin natin maipahayag ang pananampalataya sa ibang mga tao.
bagamat abala ang ating po mga buhay. Kasama yan sa paghahanda sa pagdating ni Jesus, yung aktibong buhay, nagmi-ministry. Ang kagustuhan at pagmamahal ay itatalaga kay Kristo. Sa gayon, sila ay naghahandang sumalubong sa Panginoon. So paano malalaman na naghahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Yung pong kagustuhan at pagmamahal. Ibig sabihin, yung will natin, yung kalooban natin, kasang-ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yung pagmamahal natin ay kasang-ayon sa pagmamahal ng Panginoon. Ibig sabihin, naghahanda tayo na salubungin ng ating tagapagligtas. At kung siya ay dumating, sasabihin nila na may kagalakan, ito ang ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Napakagandang sabihin niya. Biruin mo kapag ka nasa bingit ka ng kamatayan dahil sa persecution that time, pagdating ni Jesus Christ, sasabihin natin na may pagluha at may kagalakan. Paano yun? Nanginginig, ito ang Diyos na ating inihintay na nagligtas sa atin. Paano yung si Jesus Christ ay tao lang ang doktrina? Ito yung inihintay natin na tao lang. Hindi ubra. Ito ang ating Diyos na hinihintay natin siya na magliligtas sa atin. Yan ang pinakatumpak, mga kapatid, na doktrina sa banal na kasulatan, na ating Diyos at tagapagligtas. Kaya sabi sa 1 John 2:28, ano daw po ang kailangan nating gawin? Ang sabi po dito, sa paghihintay sa pagdating ni Jesus para hindi tayo mapahiya, manatili sa Diyos. Ang sabi dito, at magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon para hindi tayo mapahiya. Pag sinabing nanatili sa Panginoong Diyos, nanatili sa kanyang kalooban, sinusunod ang kanyang kalooban. Pag sinabing nagtitiwala sa Panginoong Diyos, sumasamba sa Panginoon na siya ay ating Diyos at magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan, na siyang magliligtas sa atin, mag-aalis ng lahat ng ating po mga kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Hindi pagtitiwala sa sarili na iisipin mo maging perfect ka, sinless perfect. Hindi mga kapatid, hindi natin kayang gawin yun. Ang makakagawa lang nun sa buhay natin, si Jesus Christ. Manatili sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Yan ang mensahe sa atin ngayong devotional, ngayong araw ng Sabat. Napakagandang simulan ang umaga ng araw ng Sabat, na patuloy na magtiwala at manatili sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, yung reflection ko, kung yan ang ating desisyon nung unang panahon pa lang hanggang ngayon, na nanatili at nagtitiwala sa Panginoon, nasa right track tayo ng paghahanda sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Saludo po tayo sa inyo mga kapatid at purihin natin ang Panginoon. Magdiwang tayo mga kapatid, nasa right track tayo. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at happy Sabat po sa bawat isa sa atin. At ngayon ay sama natin sa dalangin ang bawat isa, ang mga kapatid natin na namatayan. Lalo na sila Sister Ruth na taga Bungabon. Si Brother Lito na kanyang asawa ay namayapa na. So isama natin sa panalangin ang mga kapatid natin ito na masisigla diyan sa Bungabon, na talagang naghahanda ng pagkain, merienda sa mga bisita nila. Talagang bongga yung paghahanda nila. Isa sa mga kapatid natin diyan yan sa Bungabon, sa Essential. So isama natin sa panalangin mga kapatid na i-comfort siya ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. So ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano para po sa prayer and music. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ito sa isang napakahalagang mensahe para sa amin, na muling gumising sa aming mga pagkakatulog. Ang isang lesson na ito napakahalaga, na kung ang aming goal ay paghahanda na salubungin ka sa iyong nalapit na pagbabalik, kami po ay hindi makasasagot ng oo sa mga sandaling ito. Patawarin niyo po kami kung mas mainuuna pa namin ang sanlibutan kaysa sa aming goal. Sa umaga na ito, nais namin ilapit aming mga sarili. Tulungan po kami patuloy na Holy Spirit na laging imulat ang aming mga mata, na mayroon kaming goal na inaabot. Tulungan kami na patuloy makapaghanda sa pagsalubong po sa inyo ikalawang pagdating.
Tulungan po kami na matalo ang aming mga sariling kagustuhan upang sa ganun ang inyong kalooban ang aming masunod. At kami magtagumpay laban sa aming sarili na ginagamit ng kalaban para kami masilo. Salamat sa mga devotionals, lessons sa bawat umaga na nagmumulat na aming mga mata at nagpapaalala sa aming mga kakulangan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pasasalamat po sa inyo sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, sa buhay na pinagkaloob niyo po kay Ma'am Karin, sa panibagong buhay, nakarugtong ng kanyang buhay. Simula sa araw na ito na may pagkakataon pa siya muli na ayusin ang mga dapat ayusin, muling magbahagi sa iba para makapaghanda rin sila. Nasalubungin kayo sa iyong nalapit na pagdating. Salamat at patuloy niyo isang binigyan ng malakas na pangatawan. Salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay na siyang nagpatatag sa kanya. At ang kanyang pagpapatuloy sa pagpapatuloy simula ngayon ng kanyang buhay, patuloy na maituon sa inyo, maitaas ang papuri sa inyo, at alam niya at alam namin na kayo magpo-provide ng aming mga pangailangan, magpo-provide ng kanyang mga kahilingan. Nawa ito ay pagkaloob ayon sa inyong kalooban, hindi lamang ng kanyang kagustuhan. Sa pagpapatuloy naming panalangin, ayos namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy nawa kami makapag-focus sa aming pagsamba. Ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso. Bagaman nandun kami sa church, ang kalaban ay tumutokso sa amin para mawala ang aming focus sa pagsamba. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Kaya din namin sinasama sa panalangin ang family ni Sister Ruth na taga-Bungabon sa pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay na asawa. Patuloy niyo siyang samahan sa mga susunod na araw simula ngayon. Ang comfort sa kanila, sa kanya at sa kanyang buong pamilya, at ang makita niya ay ang kabutihan nitong ng malungkot na pangyayari na ito. Patuloy niyo pong gabayan, bigay ang kanilang mga pangailangan sa sandali na ito, lalong higit sa kanilang mga anak, sa kanilang buong pamilya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng papalapit na programa ng 150 years celebration ng Seventh-day Adventist. Ang mga mangunguna po rito ay samahan, tulungan upang maisagawa mainam ang programa at ang inyong pangalan na maitaas ang tiya sa amin. Dalangin din po namin iba pang mga may prayer request na sa mga kapatiran, ang mga may karamdaman pangkalusugan, si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, Sister Angel Prianesa, si Nanay Pina, si Estrella Gargasin, si Ana Rosbel Hermino, si Franklin Punsalan, yun din kapatid ni Sister Wilma na naoperahan sa appendix. Ngayon patuloy ang aming pananalangin para sa kapatiran namin na mayroon din pa rin, nasa banig pa rin ang karamdaman. Si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jean, Sister Percy, si Riza Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, si Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si RC, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, Claire Andaya, Judelin Perolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, kayo po nakakaalam ng status ng aming kalusugan sa mga sandali na ito. Patuloy niyo po kaming hipuin na niya mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalo higit ang aming espiritual na kalagayan. Nawa kami makapaghanda, makapag-focus sa paghahanda sa pagsalubong po sa inyo, hindi sa aming mga karamdaman na ito, upang kami ay patuloy na maging masaya sa aming buhay kasama po kayo. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Itong lahat ay aming inihiling alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Muli, salamat.